So, kamusta kayo guys? Ngayon ay mag-unboxing tayo ng ating Wave Prawn Shack na lighten by King of Drag. So, yan, binubuksan ko na dyan. Binisover ko na lang kasi maingay dito sa amin. So, yan, nabuksan na natin. Yan, napakaganda. So, box pa lang, maganda na. Maganda yung pagkakapackaging ng seller. So, na-order ko pala to guys sa Shopee. Sa halagang 620. So yun, napakamura na nun. So yun na yung kaya natin bilhin. So di naman, kapag may pera tayo, makakabili tayo ng medyo magagandang pyesa. Meron ako nakikita na ano ba yun, yung nauusong prawn shack ngayon, nakalimutan ko yung pangalan. So ito nagustuhan ko kasi maganda yung design nya. Meron ako dating prawn shack, plain lang siya, lighten siya pero plain. Yung parang nakikita nyo dyan sa box, yung parang nakalagay dyan na picture. Ayan, ganyan yung prawn shack ko dati. Pero ngayon, napalitan ko na. Kapogi. Wait lang, paano ba ito binubuksan? Ba ito sisirain ko ba yung karton? Ayan. Ay, balik ka dati. Uy, gago. Solid to boy. Napakapogi. Tangina. Kakabit natin to guys. Yan. Pakitan natin sa tropa natin kasi nagagandaan. Yan. Pangarap niya kasi yan lagay sa Mio niya. Pero ayoko. Yan. Makakabit natin dun sa ating motor. Yan, sa ating barako. So yan. Ito yung stock na pang Wave. So ito yung nakakabit natin. Hindi masyado makita sa video. Yan. Naka chest mount kasi ako guys. Magaling ko lang. So yan. Kabit natin yan. Diyan. Dito na yung sa kabila. Sobrang pogi. So ayan, maya guys, babaklasin na rin natin yan para makakabit na natin yung lighten prawn shack natin sa barako natin. So ayan, so habang kinakabit ko yan dyan, na ako ngayon medyo nahirapan dyan dahil kulang-kulang yung tools natin. Pero ayan, kahit pa paano may kakabit din natin yan. At syempre yung sa ano pala natin, sa may caliper natin, nag-adjust ako dyan sa washer kasi ang tawag dito yung sa may caliper nya guys, parang umiipit, hindi siya masyado nag-freewheel. Yan, nag-adjust ako, hindi kagaya dun sa lumang prawn shack na parang na-stop na maayos yung ikot. Pero kahit pa paano yun, may nailagay ko din na maayos. Ayan, kinakabit ko na dyan yung lighten prawn shack. Naka timelapse na lang guys para hindi kayo maboring kasi baka maboring kayo. Ano yan, nakakabit na, kakabit ko na yung gulong. And then yan, binakas ko ulit. Nilawagan ko ulit dyan dahil nga yung sinasabi ko kanina, yung sa may washer nga ng caliper natin is hindi nga nagpi-freewheel, kaya inaayos-ayos ko pa dyan. Yan, patayin ko na nga voice over ko, pangit ng boses ko eh. So yun guys, so sana magustuhan nyo tong video na to. Yun lang, salamat. Enjoy na lang kayo sa panonood guys. Mat sa love. Guys, nakakabit na natin ang ating lighten prawn shack by King of Drag. Ito yung ating stock. Tatabi natin to kasi may bubuuin pa tayong isa pang motor. So lahat ng pinagpalitan nito, yung barako natin, isililipat sa puting motor kasi syempre sayang naman kung di rin magagamit yun. Yan na siya. Apaganda. Yung mga bolts natin pangit pa eh, pero makakabili rin tayo soon ng magagandang bolts sa kabila. Okay, alright na alright.
guys, dito na natatapos yung video natin. So yung kita-kits ulit sa another pag may pyesa tayo, bibidyoan natin at ikakabit ulit natin dito sa ating barako. So pag-iisipan ko pa kung anong bang magandang bilhin. So iniisip ko kasi kung bibili ako ng, kung papalitan ko na ba tong seat cover ko, kasi daming pusa dito sa amin guys. Tingnan yung ginagawa ng mga pusa sa amin, oh. Yan, ginaganyan, sinisira nila, kinukot-kot nila. Mapapalitan natin. Then next, iipon tayo, bibili tayo na rear shock na pang wave. Dito kabit natin. Gusto ko sana dibaso pero di ko alam kung proper yon. So well, comment na lang kayo sa baba kung okay lang ba yung dibaso sa street bike or yung plate yung ganito lang pero yung medyo maganda. Kung YSS pwede rin, bili tayo. So yun lang guys, no? So maraming salamat sa inyo.